Panoorin natin 'tong si alias alias Rene, yung nag-witness na ni Hontivirus na binayaran niya ng 1,000,000. Grabe ka ha, saan mo kinuha yung pera ha, Hontivirus? Grabe ka talaga. Para ibaksak mo lang yung Duterte ha. Akala mo mananalo ka sa pagka-presidente. Buwang ka talaga. O pakinggan natin to si alias Rene na binayaran nila ng 1,000,000. Sa ministry. Ako po yung witness na ako po yung witness, ginawang witness ni Senry Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senry Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senry upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Binayaran pala siya para mag-witness sa Senado ni Hontivirus. At kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Polo. Nagtatrabaho pala siya kay Kingdom of Jesus Christ, kay Kibuloy. Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yon, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Senrisa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Senrisa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain
mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni na Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. 1 million po lahat ng binigay sa akin. Grabe, no? 1 million, 500,000, 500,000. Ang dami palang pera ni Hontivirus, ha? Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniri Wow, ha? Natira pa siya sa condominium, ha? Condo, ha? briefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi May script, ha? Grabe talaga to si Hontivirus, scripted, ha? totoo. Hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa at noong January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. Sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Senri sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Anshmay Bagudio sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at tininggan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Oh, Hontivirus. Naku, lagot ka na sa pinagagawa mo, ha? 10 minutes lang ang video natin. May limit, eh. Hindi pwedeng mahaba, eh. Masasabi ko lang, ha? Hontivirus. Makulong ka ng pinagagawa mo. At kung balak mo tumakbo ng presidente, kapal mo, hindi ka mananalo. Ha?
Babu! Panoorin niyo to,